Amen po ba? Do you remember when Peter lent his boat to the Lord Jesus so that Jesus could preach dun sa multitude? Di ba? Di ba? In Luke chapter 5, pinahiram ni Peter yung bangka niya sa Panginoong Jesucristo para maraming tao makarinig ng salita ng Diyos, para maraming tao mapagpala. Nung araw na yun, walang huli sila Pedro, walang huli, no? Lugi, walang huli. Pero nung pinagamit niya kung anong meron siya para sa kapakanan ng kaharian ng Panginoon, no, after that, no, pagkatapos pagpapagamit ng bangka ni Pedro, sabi ni Jesus, launch out into the deep. No, at ihulog mo yung lambat sa kanang bahagi ng bangka. At nakahuli sila ng sandamakmak. Yun ang salita sa Pilipino. Sandamakmak na halos mapunit na yung kanilang lambat. No? Umaapaw eh. Yun yung sinasabing siksik, liglig, umaapaw. Diba? At doon na-realize ni Peter the power of the Lord Jesus. Na nakita ko doon, Jesus is a payer. Amen. Oh, if you give a little to the, liit lang naman yun, pinagamit niya lang naman yung bangka niya eh. Amen po ba? Pero kay Lord, big deal yon. Hindi ka pwedeng hindi biyayaan ng Panginoon. Lalo na kung yung buhay natin ay pinagamit natin sa Panginoon. Para sa kanyang kaharian, sa kanyang kapakanan. Kaya ang Panginoon po, may listahan niya sa langit, I believe in my heart. Ang Diyos hindi nakakalimot. Amen? Ang Diyos may listahan niya. Hindi tayo pwedeng hindi gantimpalaan ng Panginoon. Kaya ito pong araw nito, araw ng pasasalamat. Araw ng pagdiriwang. Araw ng pagbabalik sa Panginoon. Lord, thank you. 365 days. Sinamahan niyo kami. In the good times and bad, you are on your throne. Hindi naman lahat good nangyari sa atin ng 2023, right? Amen po ba? But in all these things, sabi ng Panginoon, you have overcome everything. Because I am with you. Because ayun naman talaga yung reality ng Christian life eh. Ang Christian life, hindi po talagang smooth sailing. There are a lot of storms. A lot of challenges. Kasi no servant is greater than his master. Hindi pwede yung buhay natin Kristiyano eh. Talagang, ang tawag ko ba dun? Spoiled brat ba? Hindi ka lalago eh. Hindi ka magmamature in your faith. Kapag hindi tayo pinaranas ng Panginoon ng mga challenges in our lives. Pero ang sabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 33, in this world you will have many tribulations, but be of good cheer because I have overcome the world. Amen. Who has overcome the world? Jesus. Who has defeated the enemy? Jesus. So I tell you this, you don't have to defeat the devil anymore because he is already defeated. Colossians chapter 2 verse 13 to 15, the devil and his cohorts were already defeated, but they are still existing. Amen po ba? I didn't say na wala na sila, but they are already defeated by Jesus on the cross. But we are here not to defeat them, but to overcome them. Iba po yung defeating them and overcoming them. That's why the Lord Jesus and the Apostle Paul says, you are an overcomer. Sabihin mo nga sa katabi mo, you're an overcomer. Congratulations! You have overcome a lot of things this year. Kami po, ang dami na overcome nitong year na to, na 2023. Sino sa inyo maraming na overcome ngayong 2023? At masasabi nyo, thank you, Lord! Kaya yung kinakanta natin kanina yung, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. Akmang-akma sa huling araw ng taon. Ang daming ginawa ng Lord sa atin ngayong 365 days ng 2023 at nararapat lang pasalamatan ng Panginoon. Buhay ka pa, kompletong pamilya mo, whatsoever, no? Meron ka pang God healed you, God performed a miracle in your life. Sabi ko nga doon sa daddy ko, kausap ko yung isang beses na naka-Facebook Messenger kami via video. Sabi ng mami ko, nung isang gabi, hindi na naman natulog eh. No? Kasi ang daming raw eh. Ay, alam mo yung daddy ko, minsan hindi natutulog sa gabi. Kasi nga may mga medical conditions. Sabi niya, dinadalaw daw siya ng mga kapatid niya. Sabi ko, buti. Yung mga ganun, mga naiisip niya.
Hallucination. Sabi ko, Dad, para matulog ka, count your blessings. Unang-una, meron kang mapagmahal na asawa. Ang mami, nandyan pa, inalagaan ka, hindi ka pinababayaan. Meron kang mababait at mabubuting mga anak. Meron kang anak, higit sa lahat, may anak kang pastor. Pangalawa, pangatlo, maayos ang kalagayan nyo dyan. Meron kayong tahanan, meron kang pang-apat, meron kang mga caregiver dyan, meron kang apo na magaganda, maayos. Sabi, bilangin nyo, Dad. Sigurado paggabi, pag nagbibilang ka ng blessing, wala ka pa sa 10, tulog ka na. Kasi mga kapatid, sabi nga po, count your blessings. Amen po ba? Count your blessings rather than counting the problems. Amen. And count your family and friends than counting your enemies. Sinend niya sa akin. Ang ganda mo, di po ba? Kapag tayo ay nagbibilang ng mga mabubuting bagay, yun ang mas gusto ng Panginoon. Kasi sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything, give thanks, because this is the will of God in Christ Jesus for each and every one of us. Papasalamat po ba kayo? At tayo po ay pinatuloy ng King's Court dito sa lugar na to. Magdadalawang taon na po tayo sa August. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. August, yeah. Magdadalawang taon na po tayo sa August ng 2024. And I believe in my heart, the Lord is going to bless this property, the owners, the care, amen, the entire people. And we continue to declare the blessings and the sovereignty, the power of God all over King's Court property. I believe ang Panginoon ang nag-orchestrate talaga, nag-ordain that how many churches are celebrating their worship service here every Sunday? More than 8. Amen. And God is a payer. Amen po ba? At nandito po ang One National Capital Region Prayer Tower. Can you imagine that? A prayer tower, a tower or ano tawag dito? What do you call this? A lighthouse gives light to the seaman in the dark ocean. Pag nakita yung parola ba yung tawag doon sa Tagalog? Yung parola, nagkakaroon ng guidance. Can you imagine in the National Capital Region? It's not a joke to establish a National Capital Region prayer tower in a place. That's why there are spiritual warfare. But I tell you, the enemy has been defeated. At I tell you, hindi po pwedeng pagsamahin si Dagon at ang Ark of the Covenant. I tell you, Dagon will fall. Nung dinala ng mga kalaban yung Ark of the Covenant sa Temple of Dagon or Dagon, okay? Whatever you may call him. Diba? Kinabukasan, pagtingin na, nakatumba na yung yung Diyos-Diyosan. Because hindi pwedeng magpantay ang kapangyarihan Diyos ang kapangyarihan ng kaaway. Amen po ba? That's why we declare Jesus is Lord over King's Court. Can you say that? Jesus is Lord over King's Court. Hallelujah. He reigns over this place. Amen. Kaya naniniwala ako, grabe ang ginagawa ng Panginoon sa lahat ng mga churches na nandito. Just like, keep on praying. Let's keep on praying. Amen po ba? And alam niyo, ang ganda ng sinabi ng Panginoon sa atin. Napakaganda ng gagawin niya sa 2024. Actually, pinasimulan niya na nga nung 5784, nung Rosh Hashanah natin. And there's a continuity. There's an open door. Open door of blessing, open door of breakthrough, open door of healing, open door of signs and wonders and miracles, open door of harvest. And Jesus said in John chapter 10 verse 9 that He is the door. And who is this door? Jesus. He is the door living inside of us. That's why wherever we are opening doors of blessings wherever we go. Hallelujah. The Lord is going to do a lot of marvelous things. You know, I received this, sabi ng Lord, this year, 2024, will be a lot of miracles, signs, and wonders this year than what you have experienced in the past years of your life. That's why I am so
excited. I am so excited. Kaya nararapat lang na ngayong umaga, bago maghating gabi mamaya, ay ibigay na natin ang lahat ng pagsamba at pasasalamat sa Panginoon. Amen! Congratulations sa mga nakapula. Kung meron kayong katabi na nakapula, congratulations. Hindi, nagbibiro lang po ako. Actually, pula naman yung carpet natin. Sabi kasi ni Pastor Alin sa akin, magpula kaya tayo sa linggo at magpolka dots. Wag. Baka... Nagpapatawa lang ako. Apple sa pula. Wag yung apple. Apple sa pula, apple sa puti. Pero I tell you mga kapatid, if you're watching the gates of time, you will be watchful before the change of date mamaya. You will be praying before the change of date. Now, we have been doing this submission against Janus, where this is a fallen son. No, this is the fallen son that has been assigned on December 31 and January 1. He's a rebellious spirit, no? And I don't want to discuss more on that, but Janus is where the month of January was. The month of January was taken. Mga Christians po ngayon nagmamature na, no, sa ganitong klase para sa spiritual warfare na babantayan natin. Nakita niyo marami ng pagbabago sa selebrasyon ng bagong taon ngayon. I thank God. Kahapon, nag-iikot yung barangay namin sa Barangay Hulo. Ang sinasabi, mga taga-Barangay Hulo, paalala lang po ng ating mahal na kapitan, bawal po magpaputok ng illegal na paputok. Hindi ba blessing yan? Pero na lang sa mga mahilig magpaputok. Pero kami ayaw talaga na. Nagugulat ang mga baby, nagugulat ang mga puppies. At delikado pa, di po ba? So, sa kakapanalangin natin, ginagawa ng safe ng Panginoon ang bayan. Amen? So, instead of magpaputok ka, sumamba ka sa Panginoon. Paingayin mong spiritual realm, nagpupuri ka sa Diyos. At maganda niyan, marunong kang shofar at show near. Kahit far or near, kaya mong patugtugin. Kaya mamaya, eto lang maririnig nyo. Hallelujah! Alam nyo ba, pag marunong kang maganito, whatever yung faith mo sa heart mo na gusto mong patunugin na tunog niya, yun yung ilalabas na atmosphere ni Lord. Kaya kanina, nagsushofar ako, I declare, Jesus is Lord over King's Court. Jesus rule and reign over King's Court. Jesus is ruling and reigning over our lives. So that's my faith. Ang sabi ng Panginoon, according to your faith, be it unto you. Amen po ba? Kaya palakpakan natin ang Panginoon for this wonderful celebration.